Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Umalma ang ilang labor groups pati na ang ilang mga manggagawa sa 35 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor sa Metro Manila. Ito'y matapos aprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region ngayong unang araw ng Hulyo. Anila, hindi man lang ito makabili ng 1 kilong bigas. May balitang A to Z, si Naomi Almojano. Kakarampot at masahol pa sa barya, iyan ang tugon ng ilang labor groups sa kaka-approve pa lang na Wage Order Number NCR 25 na layong dagdagan ng 35 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawang sakop ng pribadong sektor. Mas mababa ito kumpara sa 40 pesos wage hike noong nakaraang taon. Ibig sabihin, mula sa 610 pesos kada araw na sweldo, magiging 645 pesos na ito. Habang aakyat naman sa 608 pesos ang kita ng mga nasa sektor ng agrikultura mula sa kasalukuyang 573 pesos. Sa pahayag naman ng Kilusang Mayo 1, isang malaking insulto umano ito sa mga manggagawang Pinoy dahil hindi daw ito nakabubuhay at hindi pa sapat kahit pambili lang ng 1 kilong bigas. Para naman sa Trade Union Congress of the Philippines, ang 35 pesos na idadagdag sa sahod ay walang binatbat kumpara sa kinikita ng mga employer. Sagot ng ilang mga manggagawa, 35 pesos, well, I'm grateful for that. But to be honest and just to be transparent, it's not enough. Kasi lahat ng bagay ngayon nagmamahal na eh. Nalulungkot ako sir sa 35 pesos kasi mahal ang bilihin niya yun sir. Para sa mga may pamilya, kulang yun sir. Sa opinyon pa nila kung magkanong dagdag ang katanggap-tanggap, mga 100 sir, yun, patas na sa manggagawa yun sir. Para masaya bawat tahanan, ihapag sa kainan yung increase na 100 pesos a day. Sana naman po mapagbigyan ng opportunity yung mga hardworking people na itaas pa yung daily wage, which is at least make it 700. Nanawagan naman si Cal Yodi de Guzman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung tunay itong may malasakit sa mga manggagawang Pinoy, buwagin niya ang regional wage boards at is-certify bilang urgent ang legislated wage increase sa darating na State of the Nation address ngayong Hulyo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.